Hindi na nakapaghintay yung pasahero natin. First booking natin, naka tayo, no? Auto accept tayo, no? Hindi na natin in-off yung saver. Binigay sa atin ni Grab na booking nasa 3.4 km. Layo. First booking, ganun kalayo. So mahirap naman, no, na-accept natin tapos hindi natin pupuntahan. Mahirap yung ganun. Ito pa naman yung first booking natin, kaaga-aga. Layo ng binigay sa atin. May drop off na natin sa wakas. Mali pala yung ni Waze. Umikot pa tayo dito. Okay, tambay muna tayo. Wala pa kasing booking na pumapasok. Ewan ko bakit ganito yung natin, no? Biyahe ko kay InDrive. Medyo talaga, pahirapan kumuha ng booking kay InDrive. Nagtataka ako sa ibang dyan, no? Nag-InDrive kung bakit ang dami nilang pasahero. So hindi ko talaga alam kung bakit, anong style nila, no? Kung bakit nakakakuha sila ng mga booking kay InDrive na mabilis. Saka nakakarami sila. Believe talaga ako sa mga driver ni InDrive kapag nakaka-3,000 sila. Kasi ako minsan gusto ko talaga mag-drive ng dire-diretso kay InDrive. Kaso nga lang, yung ini-expect mong booking na gusto mong tanggapin kay InDrive, hindi ka nakakakuha. Nang halimbawa, syempre lang, wala pang 1 kilometro yung pero yung pick-up, yun ang gusto kong kunin kay InDrive. Kaso nga lang hindi tayo napipili. Minsan nga 200 meters na lang, hindi pa tayo nakukuha, no? 300 meters, ganun. Siguro karamihan nakukuha ko kay InDrive nung hindi araw-araw. Minsan pag in-accept mo yung mga 4 kilometer, tapos mga 80 pesos lang o 90 pesos lang, yun tayo nakakakuha nun. Ewan ko, siguro walang driver na tumatanggap sa mga ganong kababang fare. So ito, may booking na tayo. Tara mga tre, bumili lang ako ng ulam dito sa buti may kung saan tayo nagpark, may bilihan ng ulam. Ito maganda yung bigay sa akin ni hindi ganun kataas yung fare, pero 210 meters lang yung papuntang pickup. Walking distance lang kung saan tayo bumili ng ulam. Ayun, baunan ko kasi babasagin yung mga ganito kakipot na kalsada, ganito yung mahirap mag-pick up ng pasahero. Tapos 'di ba, maraming nakapark dito sa gilid. Kasi kapag may kasunod ka, hindi mo alam kung saan ka tatabi. Kailangan nakaabang na agad yung pasahero. Tulad nito, kailangan nakaabang talaga yung pasahero pag alam nila na medyo mahirap mag-abang yung Grab. Dito ngayon tayo sa Santa Mesa. Yung kalsada dito mas okay pa yung ganito yung hindi na nilalagyan ng espalto.
Semento lang. Ayan, semento lang. Solid. Ganda nga pagka semento dito eh. Ito, yung espalto, smooth siya. Kaso nga lang, pag tagal, kakaroon ng bako-bako. Diba? Mas okay na yung ganun, semento. Hindi na nilalagyan ng mga ganyan espalto. Dagdag gastos lang nila yan. Kaya dito lang sa ano, hindi na tayo papasok ng SM Santa Mesa. Dito lang kasi nakapin. Ito yata siya, no? Yung pasahero natin. Yan, dapat ganyan. Naghihintay, di ba? O, di all goods. Kita-kits. Okay, na-drop off na natin yung pasahero natin dito sa ano. Santa Ana. Nakabili na tayo ng pananghalian natin, no? Ay, wala siyang ano, drive-thru. Sayang. Bibili pa lang sana ako ng ano ngayon, kape. So, tanggapin ko na to. 113 lang. Kasi pag bibili ako ng mga ano, drive-thru lang tayo, hindi tayo bumababa ng kape natin. Dito muna tayo, no, habang naghihintay ng booking. Sa church po, anong ginagawa niyo sa church? Nagbantay lang po. Mag-ingat din kayo mga dre. Nga pala, pag nagpapakarwash kayo, no. Pero hindi dito sa ibang lugar. Yung nangyari sa atin, pinalitan yung ano natin, no, yung jack, yung scissor. Yun, scissor din yung pinalitan, kaso nga lang damage yung ano, yung pinalit sa atin. Tapos iba yung ano niya, yung pag-angat niya, no. Basta kakaiba. Ayoko yung ganun, yung pinalit sa atin. Kaya nagulat ako nung gagamitin ko na sana yung jack natin. Bakit ibang klase? Kasi yung jack natin nilalagay ko lang sa ilalim ng upuan natin. Ayun. Kaya huwag kayo magkakampante kapag nagpapaano kayo tapos meron ano, no, may parang lugar sila ng hintayan. Kailangan talaga pagmasdan nyo kung paano sila magka-carwash. Wala na, share ko lang yung ginawa nila sa ano natin. Pinalitan yung scissor jack natin. Kaya nakakaasar din, wala tayong magawa. Kahit balikan natin yun, wala naman aamin dun. Siguro pagka drop off natin ito, kain na tayo, pananghalian natin. Second year anniversary Jeep talaga, oh. 2 years na kayo? Kung saan talaga sila nagsasakay, no, ng pasahero. Pero pag sila harangan mo, mubusinahan ka niyan. Kasi nasanay na tayo pahinto-hinto yung jeep, no. Kahit mag-cause ng traffic, wala, hindi tayo bumubusina diyan. Nasanay na tayo na na nakaharang sila sa kalsada. Medyo malapit na tayo sa pickup. Okay, kita-kits tayo mamaya.
basahin ko muna yung message ni pasahero natin. Okay, dalawang tayo. Stop tayo. Ayun si ate. May bag niya. May bag? Sa likod na lang. Sa likod na lang po. Pabukas na lang. Kain muna tayo, Dito ako ngayon sa Banawe. So kainin ko muna yung nabili kong natin. Makakain natin pananghalian. Pag bumili ka ng iced coffee sa 45 seconds. Give me 5. sa Jollibee, Mga hayop na madalas gawin. ice mocha pala. Daming yelo pag ginamitan mo ng senior. 45 seconds. Go under. Daki kasi ng discount pag ginamitan mo ng senior. Pero subukan mo walang senior yan. Baka ilang piraso lang yung yelo. All goods. Tara. Online na tayo, kakatapos ko lang kumain. Grabe, ang taas ito. Inakit natin. Ngayon lang ako nakapunta dito, nakapaghatid ng pasahero. Taas itong lugar na to. Bandang Kogyo. Pero yakang-yaka ni Rush umakyat dito. Taas. Ewan ko lang kung makikita nyo. Patay muna tayo ng aircon. Tingnan mo, nakakadiri yung binti niya. Oo, nakakasakot. Ayun, pasulong yan. Hindi pa ganun kalapad yung kalsada. Wala man namang sasabihin dito Sabi ni sabi ng pasahero natin, wala yata daw naglalakad dito. Hingal kabayo siguro sila pag naglakad dito. Ayan ayan yung pag ganun. Kailangan talaga may buwelo. Pababa talaga hindi ka makakabuelo kapag may kasabay ka o kasalubong, mahirap. Dito to sa Kogyo Road 29. Ito yung sabi ni Waze. Ito yung daan na sobrang tirik. Dito hindi na masyado, pero yung kanina sobrang tirik talaga. Wala pa kasing pumapasok na booking. Kaya labas muna tayo dito. Kasi hindi ko alam kung makakatanggap tayo ng booking dito. Okay, kakaalis lang natin dito kasi may booking tayo. Medyo mahirap din maghatid ng malalayo mga dre kasi napakabihira pasukan ng booking. Swertihan lang din.
Kaya natin tinatanggap yung malalayo kasi magaganda yung bigayan, no? Yung mga fare nila. So hatid nito papuntang Robinsons Antipolo tayo. Pick upin pa lang natin. Siguro mga almost 30 minutes tayo naghihintay, walang booking. Okay, kaka-arrive lang natin dito sa Robinsons Antipolo. Siguro dito medyo mahina yung booking. Yung pasahero natin dito nagpahatid, magtatanong, no? Yung pasahero natin ngayon nagpahatid dito sa Robinsons, nagbabalak daw sila pumasok sa Grab kung anong magandang bili na sasakyan para sa kanila. Total magsisimula pa lang naman sila. Pero alam ko itong Toyota Rush kasi medyo phase out na yata ito eh. Ewan ko lang ngayon kung kung may makukuha pa silang ganitong 2025. So time check tayo, alas 4. Siguro uwi na tayo mga alas 9 o alas 10 ng gabi. Tapos continue tayo bukas ng same time ulit, umaga hanggang gabi. Balik ulit tayo dito sa Robinsons Place. Medyo malapit lang din dito yung pinagtambayan natin. Okay, dito na tayo sa Starbucks daw, no? Siguro sa harapan yun. Dun banda yun. Hindi natin masyadong kabisado kasi, kaya sinabi natin dito tayo andito tayo. Okay daw, puntahan daw tayo dito. All goods. Dito ngayon tayo sa Pasig, no? Sobrang traffic. Hindi ko lang alam kung inaabot na kami dito mag-isang oras. Bumaba na yung pasahero. Kahit wala pa silang kahit wala pa sila sa drop-off. Sobrang traffic. Naglakad na lang sila. Layo-layo pa yung lalakarin nila. Diyan yung drop-off, oh. Ayan, pag ayun yung drop-off. Alfonso Sandoval Avenue. Hindi na nakatiis. Ilang pasok na rin tayo ng booking dito, pero wala, hindi naging successful yung booking. Nainip yung mga pasahero na pumapasok na booking sa atin. Nag-offline muna nga pala ako kasi baka mainit na naman yung pasahero. Doon na tayo mag-online pag medyo maluwag na yung traffic. Okay mga dre, time check tayo 11:03. So papagas muna tayo. Bali kanina sobrang traffic doon sa sa Pasig, sa Sandoval yata, ayun Bali nga pala may nangyari kanina, binasagi tayo ng motor. Yung motor na yun may angkas. Okay mga dre, so nasagi natin, pero lang naman yun, hindi naman tumupi lang yung yung plate number niya. So kalmado lang naman tayo, hindi naman tayo sabi ko sa motor, sir, sumunod po kayo, sabi ko. Total na picture na niya yung nangyari, na videoan niya, para hindi tayo mag-cause ng traffic. Ngayon, kwento ko lang habang naghihintay tayo dito sa pila ng gasoline station. Wala naman masyadong damage, wala naman, tumupi lang yung yung plate number niya. Ang inaalala ko doon yung girlfriend niya, medyo may iniinda daw, pero hindi naman tumama sa tuhod. Pinang boyfriend niya, magpa-barangay daw kami. Okay. Sa barangay,
yung pinablatter, ganun. So nagkasundo kami na ipapa-x-ray nga yung yung hita ng girlfriend niya. Sinamahan ko sila sa dalawang clinic. Ayun, pero hindi kami umabot kasi alas 8 na. Tapos ang ending doon sa Pasig, yung doon, yung public na hospital. Kasi yun lang yung malapit doon eh. Kasi sumakay na ako doon sa motor ng ng barangay. Iniwan ko na lang tong sasakyan doon sa sa barangay. So hindi na kami umabot doon sa pulis. Doon na kami nagkaareglohan doon sa barangay nga. Pangatlo sa hospital na. So papagasa tayo mga dre. Decide tayo na hindi na ituloy yung biyahe natin. So ang daming tao. Okay na yun boss. Boss card yeah. So ayun nga nangyari mga dre. Sinamahan natin sila hanggat siguro mga inaabot kami ng 2 oras dun sa sa Pasig Hospital. Tagal. Inintay namin. Dami kasing tao kanina eh. Lumabas yung girlfriend niya. Sobrang dami daw ng tao. Tataka nga ako eh. Tagal namin, tinawag na siya ng doktor eh. Sa sobrang pagod na rin natin kanina, sabayan din ng gutom, nakalimutan ko itanong sa kanila kung bakit hindi niya itinuloy. Importante, all goods. Nakakapaglakad naman yung babae. Wala naman talagang parang sabi nga ng boyfriend niya na mukhang okay naman yung girlfriend niya, ganun. Siguro para lang makasigurado, hindi naman tumukod o lang, siguro nangalay lang yung paa ng girlfriend niya sa plate number lang naman yung tinamaan ko. Kasi sobrang traffic doon kanina. Pagkaabante ko lang bigla siya sumingit, napapreno tayo. Hindi naman tayo pwede magpatakbo ng mabilis sa traffic, di ba? Ayun, tumupi lang ng konti yung plate number niya. Next time ko na mga dre, sabihin sa inyo yung nangyari sa Lalamove. Okay, medyo na rin tayo. Dito na tayo sa bahay. Biyahe na ulit tayo bukas. So okay, all goods lang mga dre. Kita-kits tayo sa next video natin. Ingat po kayong lahat. God bless.